Ano nga ba ang pwedeng mangyari kung lahat ng glaciers at icebergs sa mundo ay sabay-sabay na matutunaw? Tahanan ng glacier sa mundo ang bansa ng Greenland at ang kontinente ng Antarctica. Sa mga lugar rin lamang ng Antarctica at Greenland, matatagpuan ang dalawang ice sheets sa mundo na may kapal na 10,000 hanggang 15,000 feet, kung saan nakapaloob ang halos fresh water ng Earth. At kung sabay na matutunaw ang ice sheets ng mga ito, ay tiyak na tataas ang sea level ng 215 feet. Ngunit dahil sa gravitational force, hindi pantay na madidistribute ang tubig sa Earth, bagkus bababa ang tubig sa Antarctica at Greenland at tataas sa ibang bahagi ng mundo. Kapag tinutunaw ng mainit na hangin ang surface ng glacier, ang tubig na iyon ay gagawa ng butas sa ilalim na bahagi, nadadaloy sa pagitan ng mga yelo at bedrock. Mahahalo ang fresh water sa salt water at dahil rito ang warm water ay aakyat na siyang magiging resulta ng pagkabiyak ng mga yelo at pagkatunaw. Ano nga ba ang magiging epekto kung mangyayari ang pagkatunaw ng lahat ng polar ice caps? Babaha sa mga mabababang lugar at maraming bansa ang lulubog sa tubig. Mawawala rin ang mga Pacific Islands. Ang matataas na bahagi ng kalupaan ay magkakaroon ng groundwater contamination dahil ito ay papasukin ng tubig alat. At ito'y magdudulot ng problema sa sektor ng agrikultura dahil hindi nabubuhay ang anumang tanim sa tubig alat. Kakalat din ang napakaraming toxic chemicals sa karagatan sapagkat noong panahon ng Cold War ay may itinayong military base na Camp Century sa Northern Greenland. At sinasabing maraming mga nakalalason na chemical ang itinapon doon na nakabound sa makapal na yelo saka ito iniwan. Maapektuhan rin ang pag-ikot ng Earth sa axis nito. Magiging mabagal ang pag-ikot ng mundo at hahaba ng 10 hanggang 20 segundo ang isang araw bago makumpleto ang 24 oras ng Earth dahil malapit sa ice sheets ang sentro ng axis ng pag-ikot ng ating planeta. Ang mga epektong ito ay base sa kalkulasyon ng mga eksperto at masasabi nating hindi pa ito ang kahaharapin nating kalamidad sapagkat hindi pa naman ito nangyayari sa kasalukuyan. Ngunit, dahan-dahan na nating nararamdaman ang hagupit ng kalikasan. Hindi malayong mangyari ang mga ito kung patuloy nating aabusuhin ang mundong ating tinitirhan.